may mga mag-asawang nagsasamang masaya, samantalang yung iba, giyera. Mga ka-OFW, may ibabahagi ako sa inyong 20 paraan upang maging masaya ang inyong pagsasama. Hindi ibig sabihin na hindi na sila nag-aaway, hindi na sila nagkakasundo. Bahagi kasi yan ng pagsasama ng mag-asawa. Pero mas pinipili nilang magkaroon ng peace and harmony ang kanilang pamumuhay araw-araw. Ngayon, ito na ang mga dahilan o paraan upang mas lalong maging masaya ang inyong pagsasama. Una, may pagsisiping. Nagsasama kayong bilang mag-asawa, natural may pagniniig at may pag-iisa ng inyong katawan. Tama? Yung iba nga kahit di pa kasal, gumagawa na nito, how much more ang legal na mag-asawa? Ngayon, isang tabi muna natin yung may problema sa pagtatalik. Hindi natin expertise o linya ang magbigay ng payo. Dito muna tayo sa masayang pagsasama ng mag-asawa. Dahil nakapaloob naman talaga sa isang relasyong mag-asawa ang pagtatalik. At ito'y isang kaloob din ng Diyos na dapat nating tamasahin, enjoyin, at alam nyo ba guys, sagrado ang pagsisiping ng babae at lalaki. Para sa akin, make or break ang bagay na ito kasi ito nakasalalay dito yung populasyon ng buong mundo. Subalit, nasa Diyos pa rin ang kapahintulutan nito. Kaya huwag nating isipin o i-demonize ang pagniniig, pagsisiping at pagtatalik. Dahil bilang Kristiyano, nasabi kong sagrado dahil yun ang pinapayagan ng Panginoon, ang pagtatalik sa loob ng isang relasyon bilang legal na mag-asawa. Nang ibig sabihin ay dumaan tayo sa tamang paraan at sa makatwirang pamamaraang ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Kailangan ko pa bang banggitin kung ano mga yon? Sige. Una, dapat kasal muna. Pangalawa, walang pananagutan ang babae o lalaki. Sa madaling salita, walang sabit, walang kabit, at single. At kailangan single kayo bago nyo tamasahin o enjoyin ang pagsasama bilang mag-asawa at pumalaot kayo sa pagniniig, pagtatalik, at pag-iisang katawan. Yon, sagrado yon sa loob at sa paningin ng Diyos. Dahil kung nakikipagniig o nakikipagsiping tayo sa hindi natin asawa, asahan mo yon, may consequences o kaparosahang naghihintay sa atin. Hindi man ngayon, ngunit sa darating na panahon. Imposibleng wala. Sabihin ko na agad sa inyo na napakalayo ng katahimikan sa ating buhay kapag nasa ganito tayong sitwasyon. And ito na ang pangalawa kung bakit masaya ang pagsasama ng mag-asawa. Pangalawa, kapwa masipag at responsable. Ano naman ang mga ito? Kapag masipag ang couple o ang mag-asawa, gumagaan ang buhay, nagtutulungan. May mga pagkakataon pang kapag namimili ka hindi mo na kailangan tumingin ng presyo, pasok ka na lang ng pasok sa trolley. May mga pagkakataon namang hindi ka pressure, hindi ka nag-aalala, hindi ka nagmumukhang matanda dahil wala kang pera. Yan ang mga benepisyo ng masisipag na tao. Hindi ko sinasabing kailangan parehong may trabaho ang mag-asawa. Ang pangkaraniwan naman talagang sistema, lalong-lalo na pagka nasa Pilipinas, ang lalaki ang nagtatrabaho o may negosyo tapos yung babae ang nasa bahay. O kaya, baliktad. Ang babae naman ang nasa labas, ang lalaki naman ang nasa bahay. Ang nais ko iparating sa inyo, ang mag-asawa ay nagkakaisa o magka-team upang mapagaan ang buhay o ang paghahanap buhay. Pangatlo, isinasaalang-alang ang naramdaman, ang damdamin o opinyon ng asawa. Alam nyo guys, mga ka-OFW, struggle namin itong mag-asawa, lalong-lalo na nung election dahil ako, makaleni ako, ang asawa ko naman ay maka-Duterte. Kaya naroon na yung banggaan namin, sagutan, hanggang sa nagkakagalit kami na ang pinag-uugatan lamang ay politika na malayong-malayo sa usaping pangpamilya. Na para bang dumating sa puntong nawawala na yung respeto namin sa bawat isa. Akalain mo yun dahil sa pananaw, paninindigan namin dahil sa politika, makukompromiso ngayon ang sarili naming pamilya. Parang nakakayang ibalita na mag-asawa naghiwalay dahil sa politika. At alam nyo kung sino ang naapektuhan? Yung mga anak namin. Pareho kaming aborito. Kaya maski sila hindi na mapalagay, hindi na mapakali, parang wala nang katahimikan. Ang aral dito, mas unahin ang kapakanan at damdamin ng asawa at
mga anak kesa sa personal mong opinion o damdamin dahil lamang sa politika. Dahil ang politika o ang mga politiko, wala silang permanenteng kaaway, wala silang permanenteng kaibigan, pero ang permanente sa kanila ay ang personal nilang interes. Kaya yun ang natutunan naming mag-asa. Itutuloy natin ito. Guys, subscribe or follow for more OFW talks and book tips. God bless you all.